sama-sama tayong magiging saksi. Putol ang parehong braso na matagpuan ng isa sa dalawang Russian national na nasawi habang nagsuscuba diving sa Batangas City. Ang hinala ng PCG, inatake ng mga pating ang diver pero duda riyan ang isang diving expert. Saksi, si Ivan Mayrina. Isang diver. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, nakitang palutang-lutang sa dagat sa bahagi ng Verde Island sa Batangas City ang katawan ng isang lalaki. Itinakbo pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Mag-aalas 6 naman nang matagpo ang wala ng buhay ang isa pa. It was attacked by a shark. Maraming mga shark doon sa area, sir eh. So, ginawa nung tropa, inikot-ikutan nila, sir, para ma-prevent na wag i-attack talaga, sir. But nung na-retrieve nila yun, sir, fortunately, he lost his both arms. Both arms yung wala na, sir. Ang dalawang nasawi, mga Russian national na bahagi ng isang grupo na nag-scuba diving sa lugar. Kita sa kuhang ito kahapon ang malakas sa undercurrent sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, posible ang current tulad nito ang dahilan kung bakit nahiwalay ang dalawang Russian divers sa dalawa nilang kababayan at kanilang master diver. Nakaahon ng huling 3 pero nawala ang dalawa. Di pinalat makaligtas ang dalawa. Ang isa sa kanila, hinihinalang inatake ng pating. Ayon sa Coast Guard, unang insidente ito ng pag-atake ng pating sa mga divers sa Verde Island na isang sikat na dive spot. Pero sabi ng batikan dive instructor na si Romir Aglugub, hindi dapat agad sabihing shark attack nga ang nangyari. Sa mahigit 4 na dekada niyang karanasan, ni minsan daw ay wala pa siya nakitang diver na inatake ng pating. I will never believe that shark will attack because every dive na ginawa ko dyan, may shark kami nakikita. Okay. Sabi nila marami raw shark paali-aligid doon. Ay natural because that is the breeding and feeding site of all marine life. Kaya you will really see sharks around Verde Island. Dapat daw imbestigahan muna ito dahil maraming posibilidad sa nangyari. Baka yun because of strong current waves, hinampas-hampas na yun sa corals kasi sa lakas doon, talagang magkakalasog-lasog ang katawan mo. Yung mga expert pwede magsabi kung yung wound ba is caused by bite marks or by sharp objects na slash or na sugatan dahil sa mga sharp edges of stones. Maring magdulot lang daw ito ng takot sa isang pinagmamalaking dive site sa bansa. Iniimbestigahan na ng Coast Guard Batangas ang insidente. Pinag-iingat muna nila mga dive resort at pinasusunod sa mahigpit na safety protocols habang bumubuo ng mga posibleng polisiya para iwasang maulit ang trahedya. Nasa ospital pa sa Batangas City ang labi ng unang natagpo ang diver habang dinalang labi ng ikalawa sa isang punerarya sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro kagabi. Doon din tumutuloy ang mga nakaligtas na turista. Nakikipag-ugnayan naman ang embahada ng Russia sa mga otoridad sa Pilipinas, gayon din sa medical institutions kung saan dinala ang mga labi ng mga biktima. Hinahanap na rin daw nila ang mga kaanak ng dalawang nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bago sa saksi, may rollback sa presyo ng LPG bukas, unang araw ng Marso. Ayon sa Petron, piso at 20 sentimo ang tapyas sa kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas po ito ng 13 piso at 20 sentimo na bawas presyo sa kada regular na tangke. Posible rin ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4-day trading, 70 sentimo hanggang mahigit piso ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina at diesel. Hanggang piso at 50 sentimo naman sa kerosene. Hinihinalang pinatay sa loob mismo ng luxury van ang driver na dinukot o nang dinukot na estudyanteng Chino na pinutulan pa ng daliri. Saksi, si Ian Cruz. May death o UP sa likod ng luxury van na ito na pag-aari ng 14 anyos estudyanteng kidnap victim. Tugma ito sa sinabi ng ina ng biktima sa isang panayam na may bumanggas sa sakyan ng anak matapos siyang sunduin ang kanilang driver mula sa kanyang paaralan sa Taguig at bago siya dukutin. Basag din ang monitor sa dashboard at tanggal ang digital rearview mirror na naglalaman ng storage device ng mga kamera ng sasakyan. Naiwan lang ang kableng dating nakakabit dito. Bago matagpuan ng estudyanteng Chino, unang natagpuan ng van sa San Rafael, Bulacan
noong February 21. Kasama ang driver nitong nakadapa sa sahig sa likod ng driver's seat. Nasa likod umano ng lalaki ang kanyang mga kamay pero wala namang tali. May marka umano siya ng bigti sa lieg at may wire na natagpuan ang mga otoridad. May saksak din sa ulo at tagiliran ng biktima. Sa tingin ng mga pulis, sa loob ng sasakyan pinatay ang driver. Yung amount po ng blood dun sa floor is parang dun po talaga siya tumulo. Posible rin daw na patay na ang lalaki nang mabilisang iwan sa lugar ang van. Sa lugar na ito, sa gilid ng punong kamatsile, inabandona ang isang luxury van kung saan natagpuang patay ang isang lalaki na driver ng nasabing van. Itong lugar na ito sa Barangay Kaingin dito sa San Rafael, Bulacan ay 100 meters lamang ang layo mula sa bypass road na nagsisilbiring daanan mula North Luzon Expressway patungo ng norte. Malamang daw ay kabisado ng mga suspect ang lugar at posibleng madilim na nang abandonahin nila ang van. Ilan pa sa mga nakuhang ebidensya ng San Rafael Police ang 3 upper athletic uniform ng PNP at 2 pang-ibabang uniforme. Tugma rin ito sa sinabi ng ina ng estudyante na nakadamit pang pulis ang mga dumukot sa kanyang anak. Nakakalat na po siya eh. Dito po, meron po dito sa second row, tsaka meron din po dun sa third row. Yung pants po sa third row seat na namin nakita. Ayon sa ina ng dinukot na Chinese, ang kanilang driver ay dati umanong nagtrabaho sa casino sa Clark at madalas ipinapakita ang kotse at tirahan sa social media, kaya posibleng naging target ng masasamang loob. Nakalabas na sa ospital ang estudyante na pinutulan pa ng daliri ng mga dumukot sa kanya. Patuloy ang pagtugis sa mga kidnapper, kabilang ang person of interest na si Wang Danyu alias Baolong. Dekada 90 nang gawing target ang maraming Filipino-Chinese na mga kidnap for ransom group. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga negosyante bago matigil ng mga otoridad. Ang pagdukot sa binatilyong Chino may kinalaman sa Pogo ayon sa DILG. Ang ilang grupo ng mga negosyante may iba-ibang pananaw sa kung dapat ba itong magdulot ng pagkabahala at kung may epekto ito sa kumpiyansa sa pamumuhunan. It's just isolated naman, hindi naman all over in the Philippines. So, para sa akin, okay lang yan. Be isolated dahil ito mga pogo, mga remnants, mga loko-loko. Nag-uusap-usap kami dun sa mga business associates, no? And it looks like they're really concerned. How can we even encourage investors to go to our country if we cannot even guarantee them of their safety? Pero higit daw sa problema sa peace and order, mas malaki ang epekto sa negosyo ng red tape, presyo ng kuryente, presyo ng langis at iba pang hamon sa pagninegosyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Isang patay sa pananaksak sa loob ng barangay hall sa Negros Oriental. Wala namang buhay nang matagpuan na isang lalaki sa bakanteng lote sa Antipolo, Rizal. Saksi, si Bea Pinla. Nakadapa at wala ng buhay ang isang lalaki nang matagpuan sa isang bakanteng lote sa barangay San Jose sa Antipolo, Rizal nitong Martes ng umaga. Natagpuan din sa tabi ng kanyang bangkay ang mga baso ng bala ng baril. Nung nadaanan ko po yung magbubuti at saka may 2 tricycle doon, tinuro po sa akin. May nakita pong isang bangkay. Yung pong kanya pong biting sa kanan po, mayroon pong tato. Mga isang takal lang, mayroon pong bas yung baril. Ayon sa barangay, ito na ang ikalawang beses na may natagpo ang bangkay sa kanilang lugar sa loob ng 3 buwan. Kinilala na ng mga kaanak ng biktima ang bangkay at may tinitignan ng person of interest ang pulisya. Sa loob naman ng barangay hall sa Ayungon, Negros Oriental, nangyari ang pananaksak at pagpatay sa 28 anyos na magsasaka. Ang biktima, nahiwa ang tiyan. Nasaksak din sa iba't ibang bahagi ng katawan kaya kritikal ang lagay ng kamag-anak niyang senior citizen. Base sa investigasyon ng mga pulis, kalagitnaan ng fiesta nang magwala umano sa open disco ang suspect bunsod ng kalasingan. Lasing din umano ang 2 biktima na kasamang dinala sa barangay hall. Kung pangutanaw na to siya, anong niya itong gibuhat, maingon na siya nga, wala siya nasayot niya gibuhat kay hubog kuno kayo siya. Makaingon kita nga, adun na giglapasan po nga, wala mabuhat sa barangay sa dihang gipasulod nila ni sa sentro, wala nila magkapkapit. Batay sa investigasyon, wala namang alitan sa pagitan ng 3. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako
Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Iimbestigahan ng DPWH ang sanhi ng pagbigay ng bahagi ng isang tulay sa Isabela na kabubukas lang ngayong Pebrero. Pinondohan po ng 1.2 billion pesos ang proyekto, kaya alamin kung tinipid ba ang paggawa sa tulay. Saksi, si Joseph Moro. Patay ang engineer nito. Tila nakabitin ang truck sa pagkakaumang matapos bumigay ang kaputol ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na daraanan nito bandang alas 8 kagabi. May nadamay ring 2 SUV at isang scooter. 6 ang sugatan kabilang ang 8 taong gulang na cancer survivor. Napadian po ng binti. The rest, minor injuries lang naman po, cuts and bruises. Hanggang kanina nang magkaliwanag, nakahambalang pa rin ang truck at ang mga karga nitong graba. Sa tabi nito ang mga nadamay na sasakyan. Kanina, sumuko ang driver ng truck na di agad nahagilap kagabi ayon sa Kabagan Police. Hindi hinarap sa media ang driver pero sabi niya sa pulisya na takot lamang siya kaya tumakas kagabi. 1.2 billion pesos ang ginastos sa tulay na binuksan nito lamang Pebrero para sa light vehicles. Ayon sa DPWH, sila hindi kinaya ng tulay ang truck na may bigat na 102 tons. Halos doble ng 45 tons na itinakda ng batas na maximum na kapasidad ng kahit anong tulay sa bansa. So ang ginawa natin ngayon, sir, yung bato mismo, tinatest natin para makuha natin yung actual na specific gravity ng boulders mismo, sir, para totoo po siya. Magsasagawa ng investigasyon ng DPWH at gusto nilang malaman kung may iba pang posibleng sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay. Posibleng imbestigahan din ang kontraktor nito at kung tinipid ba ang tulay. Lahat po yung aspeto na yun, sir, ay tinitingnan po natin, sir. May nakausap kami sa kumpanya pero hindi anya siya ang otorisadong magbigay ng pahayag. 2014, sinimula ng konstruksyon ng tulay pero natitigil dahil sa hindi regular na pagpondo sa proyekto. Niretrofit pa ito noong March 2023 para patibayin ang ilang bahagi alinsunod sa updated design code ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Gustong ipa-disqualify at ipa-disbar ng COMELEC ang isang aspirant sa pagka-vice mayor dahil sa mapanira umunong post online tungkol sa darating na eleksyon. Ang paliwanag po ng aspirant sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. Magkasamang sinampahan ng criminal complaint ng Commission on Elections at ng PNP Anti-Cybercrime Group si Attorney Jeriel Harold Respicio, isang aspirant sa pagka-vice mayor sa Reina Mercedes, Isabela. Kaugnay ito ng umunoy mapanirang impormasyon na pinost ni Respicio sa Facebook na nagpakita kung paano umano pwedeng madaya ang eleksyon sa Mayo. Naharap si Respicio sa reklamong cyber libel o paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Article 154 ng Revised Penal Code sa Manila City Prosecutor's Office. Idiniin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi raw totoo ang sinasabi ni Respicio sa video at hindi mamamanipula ang mga election machines. Pinaalis na rin ng COMELEC sa Facebook ang naturang video. Meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napakamapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan. Ito raw ang unang pagkakataon na nag-file ang COMELEC Task Force KKK laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Plano rin nilang mag-file ng disqualification case laban kay Respicio at ipa-disbar ito bilang abogado. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng kahit na anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan lalong-lalo na. Depensa naman ni Respicio, ang intensyon niya ay masabihan ng COMELEC tungkol sa kahinaan umano ng sistema. Ang punto ko doon was, kapag konektado yung voting machine sa internet before printing ng election return, pwedeng madaya yung election. Pinakita ko yun sa COMELEC
para maintindihan nila yung vulnerability at sana maitama nila iyon. Kukonek lang po siya, lalagyan lang po siya ng transmission device kapag nakapag-imprenta na at nakapagpaskil na ng result sa bawat presinto. Malalaman na kaagad yung boto bago ka pa man mag-transmit. Pinanindigan din ni Respicio ang kanyang naunang pahayag dahil sabi niya, isa rin siyang IT expert. Kailangan kong harapin lahat ng kaso na ito. Hindi ako titigil, hindi ako aatras sa laban. Nagpunta naman sa COMELEC ang ilang nagpakilalang dating rebeldeng komunista. Nagdala sila ng sulat para kay Garcia at humiling na maamyandahan ang resolusyon ng COMELEC laban sa discrimination at political labeling. Pinagbabawal din ng resolusyon ang red tagging sa election period. Pero sabi ng mga dating rebelde, may karapatan silang magsalita laban sa anilay mga kalaban ng gobyerno. Kailangan naming isiliwala at kailangan naming sabihin sa mga tao kung ano ang ginagawa ng CPP, NP, NDF at ang mga legal fronts nito. Wala pang reaksyon ng COMELEC dito. Nagsama-sama naman ang COMELEC, NAMFREL, PPCRV, Lente, DICT, PNP at iba pa para magpahayag ng commitment na pangalagaan ng integridad at kredibilidad ng halalan sa gitna ng banta ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inilunsad ngayong araw ang enhanced e-travel app na may bagong gamit para sa mga Pinoy na magmamigrate o matagal na mananatili sa ibang bansa. May kasama na itong CFO system na otomatikong magpapaalala kung ano-anong pre-departure requirements ang kailangan nila mula po sa Commission on Filipinos Overseas. At kay Secretary Dante Ang, isang paraan ito para ma-monitor ang mga babiyahing Pinoy at matiyak na hindi sila mabiktima ng human trafficking at iba pang scam. At kapag nakuha na ang mga requirement, otomatiko na rin ma-access bilang bahagi ng e-travel records na siyang makikita ng Bureau of Immigration. Kaisa po ang GMA Pinoy TV sa ilalim ng GMA International sa launch ng enhanced e-travel app. Nagbabala ang ilang eksperto na maaaring makasuhan ng Senado kapag hindi nasimulan agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Sa mungkahing timetable ni Senate President Chis Escudero, sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon, posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simulan ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow the constitutional mandate. They're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas sigurado na yung susunod na mga hukom, yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Pangamba pa ng ilan kung madelay pa ang impeachment trial, baka may bansang makialam para mabago ang opinyon ng mga tao. If they can just capture a presidential that will change foreign policy, di ba? That's going to be a very good investment on them. Kung magpasok sila ng ganong kalaking pera, lalo na using social media and AI, and kaya nilang sway yung public opinion. Sara Duterte is known to be, as her father was, close to China. Natalakayan dahil isa sa mga parusa sa mga nahahatulang guilty ay habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno, bukod sa pagkakatanggal sa pwesto. Kung may iba pang gustong habulin sa bise, pwedeng idaan yan sa ibang kaso. Pag once na na-convict na po siya sa impeachment, po pwede naman pong kasuhan sa ombudsman. Bukod sa bise, may ibang politiko rin umano ang makikinabang sa delayed trial. Yung impeachment will also be a good opportunity for some people to become presidential. Diba? Sisikat sila. And maybe some of them want that to happen closer to the 2028 elections rather than now.
Habang wala pang trial, ay tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Tutulungan sila ng binuong Impeachment Secretariat ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Humihiling ng special audit sa COA ang DBM at DOH kaugnay ng pondo para sa health allowance ng mga manggagawa noong COVID pandemic. Sa joint statement, sinabi ng dalawang kagawaran na kailangang masuri kung nagamit ng tama ang pondo ng Public Health Emergency Benefits and Allowances, partikular ang Health Emergency Allowance. Patuloy daw kasing gumagalaw ang funding requirement kahit mahigit isang taon na matapos bawiin ng Pangulo ang deklarasyon ng State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19. April 2024 pa raw natapos ang computation para sa 121.3 billion pesos na pondo, pero may mga umaapala pa raw sa DOH para po sa karagdagang pondo na umaabot ng 6.8 billion pesos. Mapabata o matanda nagtungo sa Pag-asa Astronomical Observatory sa Quezon City para saksihan ang pambihirang Parade of Planets. Saksi si Jamie Santos. Hindi pa man kumakagat ang dilim, sunod-sunod na ang dating ng mga tao sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman sa Quezon City ngayong Biyernes. Nais daw kasi nilang masaksihan ang Parade of Planets o ang pambihirang pagkakataong makikitang tila nakahanay ang mga planeta sa langit. Kaya naman ang ilan sa kanila, kasama pa ang kanilang mga anak para makasilip sa telescope ng Pag-asa. Para din po alam din nila yung alignment nga ng planet, para makilala din nila kung anong pangalan din ng mga planet na anong naka-align doon. Ganun. Ang magkasintahang ito galing pa sa Laguna at Taguig at dumayo pa sa Quezon City para masaksihan ang astronomical event. Interested lang po, tsaka sinerge ko po kasi 2040 po kasi next. Nakaka-excite po. Siyempre kasama ko rin po yung girlfriend ko. Mahilig din po sa constellations. Bandang alas 7 na ng gabi nang may masilip na sa telescope. May nakikita na, sir? Nakikita na yung Jupiter. Medyo, saka Mars. Opo. Medyo maano na po yung ulap. Medyo nawawala, tapos bumabalik. Ngayon, nagkataon na sa iisang gabi, makikita silang lahat. Bihira po yan. Kung titignan sila dito sa Earth, para silang naka-align. Ayon sa Pag-asa Astronomical Observatory, makikitang animoy nakahanay sa langit ngayong gabi ang mga planetang Mars, Jupiter, Neptune, Venus, Uranus, Mercury at Saturn. Paglilinaw ng Pag-asa, ang parada ng planeta ay description lamang ng pangyayari. Wala raw opisyal na astronomical term o technical term para maipaliwanag ito. Taong 2016 pa huling nagkaroon ng planetary alignment. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 73 araw bago ang eleksyon 2025. Ilan sa mga tinalakay ng mga tumatakbo sa pagkasenador sa kanilang kampanya, ang kabuhayan at karapatan ng mga Pilipino. Saksi, si Marie Zumal. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng pagbibigay trabaho at suporta sa maliliit na negosyo. Digitalization kontra underemployment ay tinutulak ni Benher Abalos. Pag-invest sa irigasyon ay sinusulong ni Makati Mayor Abby Binay para sa food security. Si Ping Lacson binigyan diin ang budget reform para mas maabot ang LGUs. Murang kuryente sa tulong ng nuclear power plant ay tinutulak ni Manny Pacquiao. Direktang pagbili ng gobyerno sa magsasaka at mangingisda ang balak ni Tito Soto. Pagkakaroon ng corporate farming ang nais sa Senador Francis Tolentino. Sa Zambales, idiniin ni Jerome Adonis sa pulong sa mga manggagawa na di sapat ang minimum wage. Pag-iit ng karapatan sa lupa ng mga Aita sa Zambales ang iginiit ni Ronel Arambulo. Si Mimi Doringo pinakinggan ang hiling ng mga katutubo na paaralan, ospital at iba pa. Sa Pasig, dagdag na tulong para sa mga jeepney driver ang isinulong ni Bam Aquino. Kahapon, nag-ikot sa palengke, terminal at port sa Zambales si Franz Castro. Nakausap din ni Amira Lidasan ang ilang driver at vendor doon. Kabilang sa ikinampanya sa antipolo ni Senador Pia Cayetano ang edukasyon at women empowerment. Hinikayat naman ni Senador Bato de la Rosa ang local legislators na tugunan ang problema sa droga. Paglapit ng medical services sa liblib na lugar ang plano ni Senador Bongo. Dagdag benepisyo para sa barangay officials naman ang isa sa binigyan diin ni Senador Amy Marcos.
Sa Camp Aguinaldo, isinulong ni Ariel Querubin ang mas mataas na pensyon para sa retirees. Habang nag-ikot naman si Willie Revillame sa Binyan, Laguna. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, may tsansa pa rin ng ulan sa pagpasok ng Marso ngayong weekend. Walang bagyo o sama ng panahon na namamataan pero magtutuloy-tuloy ang pag-iiral ng shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, pati na sa malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang lagay ng panahon sa linggo pero halos kalat-kalat na lang ang mga pag-ulan. Nananatili namang mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Puno ng shocking twist ang #1 miniserye sa primetime na My Ilonggo Girl. Gaya po ng pagbabalik ng karakter ni Jillian Ward na si Venice na may new look at ginagampanan ngayon ni Myrtle Sarosa. Tuloy rin ang pagsulpot ng iba't ibang problema na haharapin ni Tata, ang isa pang karakter ni Jillian. Ang nakakahook na storyang ito ng serye ang dahilan kaya nangibabaw ang My Ilonggo Girl online at nakakuha ng mahigit 900 million views sa iba't ibang digital platform. Napapanood ang My Ilonggo Girl Lunes hanggang Huwebes bago mag-saksi. Ang maaksyong pagkompronta sa Amazonian River nangyari ng matiklo ang umano'y mga smuggler ng langis sa Bolivia. Halos tumagilid ang bangka ng Bolivian Navy na pinaligiran at hinagisan pa ng mga bato at paputok. Tumakas umano ang mga salarin papuntang Brazil kung saan tinangka nilang dalhin ang langis. Ayon sa Bolivian Vice Minister, patuloy ang mga operasyon kontra fuel smuggling. Patok ang mga obra na gawa sa kape sa Bacolod City. Karamihan po sa mga ignuguhit ng artist na si Joey ay mga animal portrait gaya ng aso, giraffe at manok. Hindi lang umano matipid, kundi kakaiba rin ang kanyang paraan ng sining. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Arts Month na may temang Ani ng Sining. Tapok rin dito ang iba pang klase ng sining gaya ng weaving o paghahabi at paglikha ng mga souvenir. Level up na visuals at vocals ang hatid ng SB19 sa music video ng bago nilang single na Damn. Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso. May kanya-kanyang bagong look ang SB19 members na sina Josh, Pablo, Stel, Ken at Justin. Inulan din ang papuri mula sa 18 ang Next Level na konsepto nila bilang medieval kings. Ayon kay Pablo, lagi nilang sinisikap na makapag-explore at higitan ang dati na nilang naipakita. May mensahe ring empowerment ang kanta. Nandito po kami sa point in life na kilala kami ng mga tao, nasa limelight kami, comfortable kami sa situation namin. Pero to be able to surpass what we have right now, kailangan namin mag-take risk. Yes po, sa fans, pero not just for the fans, but I feel like para po sa mga nangangarap po talaga in general na kung ano yung gusto nilang gawin na parang gawin po nila. Umabot na po hanggang sa mga batang Riles ang Okay Na To ni Mommy Grace Tantelix. Mommy Grace! Okay na to. Kidnat, ba't parang di ka kumain? Di ba okay? Hindi, okay ho. Tapos na akong kumain kasi sa... Wow! Sarap po nito, Mommy Grace. Suot ang kanyang chunky headband at apron na panood bilang kusinera sa karinderya si Mommy Grace habang kabatuhan ng linya ang kanyang real-life son na si Miguel Tantelix. Kilig na kilig naman si Mommy Grace habang pinapanood ang TV acting debut. Proud na stage son ang peg ni Miguel sa kanyang mommy na kinunan pa niya ng video habang nagte-taping. Aba, Mommy Grace, okay na okay.
Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.